let your will be done. Our Father, oh, let's worship. Our Father, hallowed be your name. Forever our God, be exalted. Your kingdom come, and in us let your will be done. Our Father, your kingdom come, and in us let your will be done. Our Father, your kingdom come, Lord. Your kingdom come, and in us let your will be done. Our Father. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Talagang, Lord, patuloy ang panalangin namin, Lord, sa buhay namin. Yung kalooban mo, Panginoon, yung aming masunod, Lord. Ikaw na talaga, Panginoon, din ang patuloy, Lord. Talagang maghari, maitaas, Panginoon. Talagang God, forever, Lord. Be exalted, Lord, in our lives. Lord, be exalted talagang, Lord. We believe, Lord, talagang you will be exalted in all the earth, God. Talagang, Lord, ikaw ay karapat-dapat. Karapat-dapat ka, Panginoon. Sa lahat talaga, Lord, ng mga papuri na awiting ito, sa lahat, Lord, ng pasasalamat. At Lord, sa bawat panalangin, Lord, na talagang may pasasalamat. Dahil talagang ikaw ang Diyos sa tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na walang katulad. At talagang hindi mo, Lord, pababayaan ang lahat, Lord, ng mga anak mo na kumikilala sa iyo, na nagtitiwala sa iyo buong puso, na umaasa talaga sa iyo at sumasampalataya sa dakilang magagawa mo. Lord, ikaw ang Diyos na buhay. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na walang papantay sa iyo. Walang hindi mo kayang gawin, Lord. Lahat ng bagay, Lord, posible sa iyo. Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakilanman. Ikaw ang Diyos na walang katapusan, Panginoon, our God, from everlasting to everlasting. Lord, how worthy you, God. Talagang how worthy, Lord. How great, Lord. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya, Panginoon, salamat, Lord. Salamat talaga, Lord. Hallelujah. Lord, nawa patuloy ka, Panginoon, namin talaga, Lord, maibigay sa iyo ang karapat dapat, Lord, ang kataas-taasan talaga, Lord, na pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila, Lord, ay talagang nararapat lamang sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat, Lord, talagang, Lord, pagpalain mo ang aming mga puso, O God, talagang patuloy na magpasalamat sa inyong hindi nagbabagong kabutihan, Lord, patuloy na magpupuri sa iyo, Lord, patuloy talaga na maglilingkod sa iyo. Patuloy, O God, talaga na magmamahal sa iyo, O God, dahil ikaw talaga ay tunay na karapat-dapat. Walang hihigit, Lord, sa mga ginawa mo para sa aming buhay, Lord. Walang hihigit, Lord, sa pagliligtas mo sa buhay namin. Lord, wala nang papantay sa pag-ibig mo, na inalay mo talaga yung buhay mo para sa amin. Ganun na lamang, Lord, ang pag-ibig mo sa sanlibutan ito. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami talaga, Lord, na yung pananampalataya namin talaga sa iyo patuloy talaga, Lord, na maging tunay, maging buhay kami talaga, Lord, yung pananampalataya namin. At salamat, Lord. At yung kalooban mo lang talaga, Panginoon, Lord, maghari sa amin. Kalooban mo, Lord, talagang patuloy naming hanapin, Lord. Ito talaga yung naisin namin, Lord. Yung kalooban mo, Lord, sa aming mga buhay. At talagang ito naman, Lord, patuloy talaga, Lord, yung mabuti para sa amin. Kaya talagang, Panginoon, salamat. Salamat, salamat talaga, Panginoon. Salamat, Lord. Talagang nariyan ka. Ikaw ay nandyan, buhay ka, Panginoon. Talagang ikaw ang aming Diyos na hindi mo talaga kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya talaga, Panginoon, sa iyo lamang namin minsan pa itinataas, ibinabalik ang lahat ng papuri,
ang pasasalamat at tanging pagsamba, Lord. Tanging sa'yo lang. Hallelujah. Amen. Glory to God. Praise God po. Amen. Talagang purihin ang ating Diyos. Talagang ang Panginoon natin, no? Talagang siya yung Diyos natin na buhay. At talagang patuloy niya patutunayan sa ating mga buhay yung kabutihan niya na sinabi talaga ng Panginoon. Talagang tatapusin niya yan, lulubusin niya yan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman sa atin, no? Praise God. Ano man mga pagsubok yan. Talagang glory to God. Hindi tayo iwan ng ating Panginoon. May mga pinagdaraanan man, mga paghihirap man sa buhay dito. Hindi man talaga dito yung buhay Kristiyano natin na hayahay. Pero praise God, pinagtagumpay na yan ng Panginoong Jesus. Kaya talagang glory to God sa ating mga buhay. Tayo rin talaga daw ay mananagumpay dahil ang ating Diyos, no? Talagang mananagumpay siya. Kaya talagang yung mga pagsubok din, pinagdaraanan natin, panghawakan lang natin patuloy yung salita na ating Diyos. Dahil talagang hindi tayo bibiguin ng pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin ng buong puso sa ating Diyos. Sa Kanya lang talaga tayo umasa. Hindi tayo mabibigo sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya glory to God. Talagang ang ating Diyos lang ang purihin natin. Talagang sa Kanya lamang. Patuloy ang lahat talaga. Patuloy na walang hanggan na pagpupuri, pasasalamat ay talagang sa ating Diyos na buhay. Kaya po, glory to God. At ngayong gabi rin, praise God, patuloy tayo pagpalain ng Lord muli, no? Talagang yung salita ng Panginoon na dadalhin din ng Panginoon, no? Praise God, sa mga buhay, no? Ng mga lingkod ng ating Diyos. Ngayon, sa gabing ito, sa ating pastor, talaga nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa buhay ng ating pastor, at sa bawat isa din, no? Na talagang patuloy tayong pagpalain ng Lord sa pagtanggap natin ng kanyang salita sa gabing ito. Talagang napakahalaga talaga po ng salita ng ating Diyos. Kaya praise God at mapagpalang gabi po ulit and God bless and keep us all. Lord, hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Pagkat sa buhay na ito, alam natin, sa buhay na ito, kailangan talaga natin ang Panginoon, lalong-lalo na sa araw-araw ng ating buhay. Sapagkat sa buhay, hindi talaga nawawala ng problema, hindi talaga nawawala ng mga bagay na hindi nating naisip, minsan dumarating, minsan ayaw natin, pero dumarating. Pero praise the Lord sa ating Panginoon, sapagkat lahat nangyayari sa mundong ito, lahat na nangyayari sa bawat buhay natin, tandaan lang natin, lahat to ay kontrolado ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon natin sa araw-araw ng ating buhay, sapagkat alam natin, yung Diyos natin patuloy na gumagawa at tumutulong sa ating buhay. At sa gabing ito, mga kapatid, bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan sa gabing ito, manalangin tayo. Dakila naming Amang Diyos sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong patnubay, sa iyong gabay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Sapagkat kung wala ikaw, wala talaga kaming magagawa. Sa iyo lang po kami kumakapit, sa iyo lang po kami, Panginoon, umaasa, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang aming tagumpay sa buhay na ito, Panginoon. Wala kaming tagumpay kung wala ikaw, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo sa patuloy mong tulong, sa patuloy mong patnubay, sa patuloy mong gabay sa bawat isa ng buhay namin sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, pagpalain mo itong salita na aking dadalhin, itong salita mo, Panginoon, na aking dadalhin sa gabi ito. Pagpalain mo ito, Panginoon, na maging to sa aming lahat, Panginoon, na hindi lang kami tagapakinig ng iyong salita, kundi tagasunod ng iyong salita. At Lord, ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pagtitipon, sa pangangaral, lalo-lalo na sa pangangaral ko sa gabing ito. Ikaw po manguna, Panginoon, at ikaw po magpaliwanag sa amin, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na magawa namin itong tama, Panginoon.
na hindi na po ako, Panginoon, ang magsalita, kundi ikaw na, Panginoon, sa bawat puso nila, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Salamat sa iyong gabay. Salamat sa iyong patnubay. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan, Panginoon. Binabalik ko sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus namin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang sermon title na dadating ko sa gabi ito ay namagatang kong Choosing the Right Path in Life. Na ang ibig sabihin sa buhay na ito, dapat piliin natin yung tama na daan para sa ating buhay. Sapagkat alam natin, mga kapatid, ang bawat tao may kanya-kanyang daan. May mga tao, kanya-kanyang paniniwala sa buhay, pero tayong mga anak ng Diyos, isa lang ang paniniwala natin sa buhay. Hindi yung sinasabi ng sanlibutan, hindi yung sinasabi ng mga kilalang tao, kundi ang kinikilala lang natin sa buhay natin, at yun ang talagang hinahawakan natin, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, gusto kong i-share sa inyo na itong salita na choosing the right path in life. Kapag alam natin, importante talaga, tama talaga yung pagpili natin sa daan na ating tatahakin. Sapagkat alam natin sa buhay na ito, ang taya dito, hindi yung tawag dito, kung kayamanan mo, hindi yung trabaho mo. Ang taya natin sa buhay na ito, walang iba kundi ang ating kaluluwa. Kaya sa buhay na ito, kailangan dapat piliin natin yung daan na tama. Sapagkat maraming mga tao gusto lang piliin yung gusto ng kanilang puso. Gusto nilang piliin yung gusto ng kanilang isip. Tandaan natin, tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo pumipili ayon sa ating puso o sa ating isip. Sapagkat alam natin, ang sabi nga ng Bible, ang puso daw ng tao ay mapanglinlang. Ang isip ng tao punong-puno ng karumihan. Kaya tayo, isa lang ang ating ginagawa. Pinupokus natin yung isip natin, yung puso natin sa salita ng Diyos. Sapagkat ang tamang daan na dapat lakaran talaga ng tao, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya sa gabing ito yung pag-aaral natin na sa gabing ito, kung gaano kaimportante na ang tao lumakad sa daan, sa kalooban ng Diyos, sa daan ng katuwiran, sa daan ng kabanalan, at sa daan para sa kaluluwa sa Panginoon. At sa key verse natin, mababasa natin dito sa Deuteronomy chapter 30, verse 19. Basahin natin sa Tagalog. Sabi ng Panginoon dito, sa araw na ito, tinatawag ko ang langit at lupa na maging saksi ko kung alin dito ang pipiliin ninyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Dito natin makita kung gaano ang kalagayan ng pagpili. Sapagkat sinabi ko ng Diyos sa mga tiga-Israel, talagang sincero ang salita rito. Kaya nga kung titingnan mo yung pangyayari kay Joshua at yung pangyayari kay Moses, makikita natin doon kung gaano kaseryoso ang Diyos sa kanyang sinasabi. Kaya nga sabi niya dito, tinawag niya yung langit, tinawag niya yung lupa, ginawa niyang saksi sapagkat talagang importante na malaman ng tao ang Diyos hindi nagbibiro sa kanyang mga salita. Kaya nga, sabi nga dito ng Panginoon, dalawa lang pagpipilian ng tao . Number 1, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Yan lang pagpipilian talaga ng tao. Kabanalan o karumihan, katuwiran o tawag dito, kasalanan. Kaya na ang tao nga, dalawa lang
ang pagpipilian sa buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, may 2 daan na dapat tahakin ng tao. Kaya lang, ang sabi ni Jesus, doon sa 1 daan, maraming gustong pumasok doon sapagkat yung daan na yun walang bawal. Yung daan na yun, ang ibig sabihin, ang nasusunod doon, ang sarili mo. Ang nasusunod doon, yung isip mo. Pero sa daan ng Panginoon, hindi nasusunod doon yung isip mo, hindi nasusunod doon yung puso mo, kundi ang nasusunod doon yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon na piliin daw natin yung buhay. Kaya nga binigyan tayo, saan ka ba makakita? Diba? Saan ka ba makakita na pinapili tayo ng Diyos? Pero sa bandang huli, ang sabi ng Diyos sa atin, piliin daw natin yung buhay. Diba? Dito sa sanlibutan, diba? Kung nakapapanood tayo yung kay Willie, diba? Yung kwarta o pera, yung kwarta o kahon, diba? Hindi naman sinasabi ni Willie yung pera nandito sa kahon. Yung kahon walang pera. Kundi ang tao hinahayaan ni Willie na pumili kung anong gusto niya. Pero dito, bagamat pinapili tayo ng Diyos, pero sa bandang huli, ang payo ng Panginoon sa atin, piliin natin ang buhay. Sapagkat yan ang layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga si Kristo pinadala niya dito sa buhay na ito. Si Kristo pinadala niya dito sa mundo. Hindi upang pahirapan ng tao. Kundi sabi nga ni Kristo, pinadala siya ng Ama para tayo bigyan ng buhay na may kasaganaan. Yun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Piliin natin yung buhay. Pag sinabing buhay, piliin natin yung kalooban ng Diyos. Sapagkat yung mga taong lumalakad sa kalooban ng Diyos, yun ang tunay na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon, aanuhin mo man, maangkin ang buong sanlibutan, pero yung kaluluwa mo, mawawala naman sa Panginoon. Anong kabuluhan? Ang lahat na achievement o kaya karangalan na makukuha mo dito sa sanlibutan, di ba wala? Wala. Pero pag sa Diyos ka, pag sa Diyos ang pinili mo, yung daan ng Diyos ang pinili mo, ang sabi ng Panginoon, mabubuhay ka. Sapagkat yung sinasabi ng Panginoon, mabubuhay ka, ibig sabihin, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sasamahan ka ng Diyos, iingatan ka ng Diyos, at pagpapalain ka ng Diyos. At sa gabing ito, yan yung pag-aaralan natin. Paano ba natin piliin yung buhay? Paano ba natin piliin yung tamang daan? Number 1, para makapili tayo sa tamang daan na ating lalakaran sa ating buhay. Ang sabi dito sa number 1, choose the right path, guide by God. At sabi ng Panginoon, pumili ng tama na daan na pinapatnubayan ng Diyos. Sapagkat alam natin sa buhay nito, maraming tao hindi pinapatnubayan ng Diyos sapagkat maraming tao ayaw sa kalooban ng Diyos. Ang gusto nila, parati lang sila ang masunod. Tandaan natin mga kapatid, kung gusto natin, tawag nito, matama yung buhay natin. Kung gusto natin, mag-guide tayo ng Panginoon, piliin natin yung tamang daan na ang Diyos ang nagga-guide. Kaya nga sabi sa Kawikaan, ang sabi sa Kawikaan, alalahanin mo, dito sa Kawikaan chapter 3 verse 6, sabi niya, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Dito natin makita, sabi dito sa sulat ni Solomon na ginaguide ng Holy Spirit, ang sabi dito, alalahanin daw natin ang Panginoon. Kung gusto tayo lumakad sa tamang daan, kailangan ang Diyos ang masunod sa buhay natin. Hindi ang kalooban natin, hindi yung isip natin, hindi yung ibang tao, kundi walang iba, kundi yung salita ng Diyos. Sapagkat tandaan natin mga kapatid,
ang patnubay ng Diyos. Hindi ibig sabihin ang Diyos bababa rito sa lupa at aakayin ka ng Diyos sa tamang daan. Hindi. Ang anong ginagawa ng Diyos para malaman mo yung guide sa buhay mo, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni David dito sa Psalms 109 verse 5, sabi niya dito, 119 verse 5, sabi niya dito, ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daan. Ibig sabihin, ang totoong gabay ng Diyos, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya kung ikaw nga, kung gusto mong umasenso sa buhay, walang ibang kakapitan mo kundi ang Diyos. Kung gusto mong magnegosyo, wala kang ibang lalapitan kundi ang Diyos at wala kang panghawakan kundi ang pangako ng Diyos. Sapagkat alam natin sa buhay na ito, kung wala ang Diyos, wala ang salita ng Diyos, hindi natin malalaman ang tamang daan. Hindi natin malalaman yung patnubay ng Diyos. Kaya nga tayo, pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya tayo pinapatnubayan. Paano ba tayo pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo? Through Word of God. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu Santo sapagkat lahat ng sinasabi ng Espiritu Santo ay galing kay Jesus. At tandaan natin, yung salita ni Jesus isinulat dito sa Bible. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya nga magkaiba yung unang kautusan at yung unang kasunduan saka yung pangalawang kasunduan magkaiba. 'Di ba? Makikita natin doon yung salita ng Diyos sa unang kasunduan sinulat sa bato. Sa bato siya sinulat. Pero yung pangalawang kasunduan, yung bagong kasunduan na ginawa ng Diyos, isinulat sa ating puso. Doon natin makikita yung kaibahan ng kasunduan. Yung unang kasunduan, sinulat sa pamagitan ng bato. Pero yung pangalawang kasunduan, sinulat sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sinulat sa ating puso, hindi sa bato, kundi sa ating puso. Bakit dito sinulat ng Diyos sa ating puso? Para ipakita ng Diyos na sincero ang Diyos sa sinasabi niya sa atin. Gusto kasi ng Diyos na tayo susunod sa Diyos sa pamagitan ng ating puso. Sapagkat alam natin itong puso na to, pag ito hindi ginaid ng Diyos, talagang ang tao mapapahamak. Sapagkat ang puso nga, sabi nga ng Diyos, ang puso ay mapanglinglang. Pero pag yung puso mo iginaid ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, talagang sa paglakad mo araw-araw sa buhay, bagamat maraming problema, maraming kahirapan, pero makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa bawat buhay natin. Sapagkat alam ba natin, paano ba natin malalaman na ang Diyos kasama natin, na ang Diyos talagang nasa puso natin, nasa buhay natin? Paano ba natin malalaman? Ang sabi nga ni John, mababasa natin sa John, basahin nga natin sa John. Ako kunin ko muna yung Bible ko dito. Dito sa John, sa 1 John, basahin nga natin. Ano ba sabi ni Juan dito? Ni John. 1 John chapter 3 verse 22. Sabi dito, 21 tayo, mga minamahal, kung hindi tayo iniusig ng ating konsensya, panatag tayong makakalapit sa Diyos. 22, at matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naaayon sa Kanyang kalooban. Ang sabi ng Panginoon, paano natin malalaman na ang Diyos ang nag-guide sa atin? Pag tayo
sa bawat panalangin natin, dinidinig tayo ng Diyos. Pag ikaw dinidinig ka ng Diyos sa panalangin mo, ibig sabihin, tama yung buhay na nilalakaran mo. Sapagkat sabi nga ng Diyos, hindi siya nakikinig sa mga taong lumalakad sa kadiliman. Hindi siya nakikinig sa mga taong lumalakad sa hindi ayon sa kanyang kalooban. Saan siya nakikinig? Sa mga taong, sabi dito sa 1 John, sa mga taong ginagawa yung utos ng Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo alam natin na ang Diyos nasa atin kasi bakit? Tuwing may problema ka, may solusyon. Tuwing may problema ka, nakikita mo yung kapangyarihan ng Diyos at nakikita mo yung pangako ng Diyos na hindi kanya iniiwanan. Yun ang talagang tunay na ebidensya na ikaw ay lumalakad sa tamang daan. Sapagkat nakikita mo yung gabay ng Diyos, nakikita mo yung kapangyarihan ng Diyos, nakikita mo sa buhay mo yung kasagutan ng Diyos. Sapagkat alam natin, yung mga taong lumalakad ng tama, talagang yun ang sinasamahan ng Diyos. Kaya nga sa buhay na ito, importante sa buhay na ito na tayo ay sumunod, lumakad ayon sa buhay na pinapalakad sa atin ng Panginoon. Huwag nating hayaan na sa buhay na ito tayo ang masunod, yung puso natin masunod. Tandaan natin sa paglilingkod natin, hindi nakasalalay kung anong nararamdaman mo. May mga tao, tawag dito, yung paglilingkod niya, minsan nakasalalay sa damdamin niya. Kung masaya siya nagpupuri sa Panginoon. Kung masaya siyang naglilingkod sa Panginoon. Pero hindi ganoon ang tunay na mga anak ng Diyos. Ang mga tunay na mga anak ng Diyos na lumalakad ng tama, masaya ka man, hindi ka na masaya sa buhay mo, patuloy kang nagpupuri sa Panginoon. Sapagkat sabi nga ng Panginoon na magalak tayo. Saan tayo magalak? Sa Kanya, di ba? Sabi sa Pilipos chapter 4 verse 4, dapat magalak tayo sa Panginoon sapagkat yung tunay na lumalakad sa kalooban ng Diyos, nagagalak yun sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka nagagalak sa kalagayan mo, hindi ka nakakalak kung ano ang kalagayan mo sa buhay, kundi nagagalak ka kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Katulad ni Kristo. Kasi si Kristo nakita natin sa buhay na ito. Hindi naman makikita mo sa buhay ni Kristo, napakasarap ng buhay ni Kristo. Napakuya-kuya lang si Kristo sa panahon niya. Nakita mo na si Kristo, dumanas siya ng hirap. Pero kailanman wala kang mababasa sa Bible na si Kristo nalulungkot sa buhay niya sapagkat yung kasiyahan niya sa Panginoon niya, doon nakatutok yung kasiyahan niya, hindi sa kalagayan niya, kung hindi sa kalooban ng Diyos. Ganun din si David, di ba? Nakikita natin si David sa paglakad niya araw-araw sa Panginoon, natuto siyang magalak. Bagamat nakita natin yung buhay ni David, bagamat yung buhay niya hindi maganda, hindi lahat panahon maganda yung buhay niya, pero natuto siyang naging masaya siya sa Panginoon. Maraming mga tao ngayon, ang kasayahan nila, hinahanap nila sa sanlibutan. Ang kasayahan nila pag pumupunta sila sa mall. Hindi naman masama kung ikaw maging masaya ka pag pumunta ka sa mall. Hindi naman masama 'yon. Pero kung doon ka lang parati nasasayahan, pero sa Panginoon hindi mo na nakikita yung tunay na kaligayahan, ibig sabihin wala ka sa tamang landasin, kung hindi doon ka sa landasin sa iyong sarili. Sapagkat ang tao minsan may kanya-kanyang daan na gustong tahakin, pero tayong mga anak ng Diyos, tandaan mo, yung daan na gustong ipatahak sa atin ng Diyos, walang iba kundi yung salita niya na ating lalakaran, sapagkat yung salita niya, yun ang tunay na gabay natin sa buhay na ito. At yun ang magsasabi sa iyo
mali o tama yung salita ng Panginoon, sapagkat yung salita ng Panginoon ay buhay, yung salita ng Panginoon ay katotohanan, yung salita ng Panginoon nagpapalaya yun sa anumang balakid sa buhay nito. Kaya nga sabi ni Kristo, sa buhay nito kailangan parati tayong nakatutok sa Panginoon sapagkat kung hindi tayo tututok sa Panginoon, anong mangyayari sa buhay natin? Walang mangyayari sa buhay natin. Tandaan natin, sa buhay nito, kailangan maglingkod tayo ng tama sa Panginoon. Kailangan lumakad tayo ng tama sa Panginoon sapagkat walang ibang makakaligtas sa atin ang Panginoon. Pag tayo hindi lumakad sa tama, hindi tayo maliligtas ng Panginoon. At tandaan natin, ang yung mga tao naliligtas, yung mga tao na lumalakad sa tamang daan. Katulad ni Moses. Si Moses, bagamat marami siyang ginawa sa Panginoon na tinanggihan niya, di ba? Sinabihan si Moses, Moses, uutusan kita, palayain mo yung Israel. Ano sabi ni Moses? Ayoko kasi hindi ako marunong, di ba? Pero nakita natin doon, yung sumunod si Moses, anong ginawa ng Panginoon? Lahat ng ginagawa ni Moses, sinasamahan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, pag tama yung buhay na nilalakaran mo, sinasamahan ka ng Diyos. Katulad din ni Noah. Si Noah, dahil lumalakad siya sa tamang daan, anong nangyari kay Noah? Yung gugunawin yung mundo, yung first na mundo, ginunaw sa pamagitan ng tubig, nakita natin sa buhay ni Noah. Kailanman hindi pinabayaan ng Diyos si Noah, sapagkat si Noah lumalakad nakasama ang Diyos. Diba? Klarong-klaro yun. Sabi sa Genesis, si Noah lumalakad nakasama ang Diyos. Tandaan mo, hindi pwedeng sumama ang Diyos kung mali yung dinadaanan mo. Kaya nga tama ang Panginoon natin napiliin natin yung buhay. Piliin natin yung tamang landas sapagkat alam natin yung tamang landas. Pag yun ang nilakaran mo, hindi naman yun talagang wala ka ng problema, pero makikita mo naman doon ang sabi ng Panginoon. Pag lumakad ka, pinili mo yung buhay, yung tamang daan. Anong sabi ng Panginoon? Mabubuhay ka. Mabubuhay ang pamilya mo. Ang ibig sabihin, sagot ka ng Diyos at sagot ng Diyos yung pamilya mo. Ibig sabihin, sa lahat ng mangyayari sa mundong ito, talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya yung mga taong lumakad sa tamang daan, lahat yun hindi pinabayaan ng Diyos. Lahat yun sinamahan ng Diyos. At hindi yun pambubulan ng Diyos. Nakita natin yun sa buhay natin. Kahit na sa buhay natin ngayon, nakikita mo, pag ikaw nagkakasala ka, di ba anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo? Di ba nangihina ka? Pero pag ikaw lumalakad ka ng tama sa Diyos at tama yung relasyon mo sa Diyos sa araw-araw ng paglalakad mo, bagamat may problema, hindi ka natatakot. Kapag may takot ka, yung takot mo kinakain ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung mga tao na lumalakad sa tamang daan, talaga ang Diyos ang nakakakilos sa kanyang buhay. Sabi nga ng tawag dito, yung popular na verse na parating binabanggit ng mga karamihang mga Kristiyanos yung sa Roman chapter 8 verse 28, di ba? Ang Diyos daw gumagawa kanino? Sa nagmamahal sa Kanya, sapagkat yung mga taong lumalakad ng tama, yun ang tunay na nagmamahal sa Diyos. At yun yung mga tao na yun na sinasamahan ng Diyos at pinangakuan ng Diyos na sasamahan niya hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin, hindi ka sasamahan lang ng Diyos dito sa lupa. Sasamahan ka ng Diyos hanggang sa katapusan ng buhay mo, hanggang sa kabilang buhay. Kaya totoo yung sinabi ni David. Ang sabi nga ni David, di ba sa Psalms 23 verse 1 to 4, ano sabi ni David doon? Ano sabi ba ni David? Ang Panginoon daw ang kanyang patnubay. Hindi daw siya magkukulang. Ang sabi pa nga ni David, kahit daw siya lumakad doon sa landas ng kamatayan, wala siyang takot
sapagkat sinasamahan siya ng Diyos at nilalagay siya sa mabuting pastulan kung saan maraming tubig, yung mga dahon hindi nalalagas. Doon natin nakikita kung gaano kabuti ang Diyos sa mga taong pinili yung tamang daan. Sapagkat alam natin, pag ang pinili mo maling daan, tandaan mo, yung hari ng maling daan, tandaan mo, wala yung kaibigan. Yung hari ng maling daan, tandaan mo, hindi ka tutulungan nun. Sapagkat isa lang ang layunin nun. Ang sabi nga ni Jesus, ang layunin lang ng hari ng kadiliman, pumunta siya rito para pumatay, magnakaw at magwasak. Yun lang ang dahilan niya sa tao. Wasakin, patayin, at ilayo sa Diyos. Yun ang dahilan niya. Kaya nga pag tayo, lumakad tayo ng tama, pinili natin yung tama at hindi tayo umalis sa tamang daan, tandaan natin, sigurado yung buhay natin. Kaya nga sabi ni David dito, na ni David sa kanyang salita, sabi niya, ang yung salita, Panginoon, yun ang aking ilaw sa dinadaanan. Ibig sabihin, yun ang guide. Tandaan mo, mga kapatid, kung wala ang guide, hindi ka makakapunta. Diba? Kagaya nito, pag ikaw pumunta ka ng ibang lugar na hindi mo alam yung dadaanan mo, isa lang ang masasabi ko sa'yo, pag ikaw nagtanong ka sa maling guide, mapupunta ka doon. Saan ka mapupunta? Sa maling daan. Naalala ko yung kasal ni Jenjen. Sumakay kami ng van. Pero mo, ang tagal naming paikot-ikot. Kasi nga, yung cellphone na tinitingnan ng driver, mahina yung signal. Kaya kahit saan na lang kami tinuro. Kaya doon natin makikita kung sa buhay ng tao, pag ikaw pupunta ka sa isang lugar na mali yung mag-guide sa'yo, talagang matatagalan ka, paikot-ikot ka. Di ba? Ano pa kaya dito sa spiritual life? Pag mali yung daan na tinatahak mo, paikot-ikot ka lang at hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo. Pero pag ikaw nasa tamang daan, madali lang. Bagamat maraming mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa buhay na ito, pero masisiguro mo na talagang magtatagumpay ka sapagkat lahat ng mga tao na lumalakad sa tamang daan, sinasamahan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, piliin mo yung buhay. Sapagkat alam ng Diyos, pag pinili mo yung buhay, pagpapalain ka ng Panginoon. Mabubuhay ka, pati ng pamilya mo. Ibig sabihin, lahat na mangyayari dito sa mundong ito, talagang makakaasa ka sa Panginoon na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon sapagkat napakabuti ng Panginoon natin. Mintas nandito tayo sa mundong ito, tinuturuan na tayo ng Diyos kung ano ang dapat nating tahakin, kung ano ang dapat nating gawin sa buhay na ito. Wala tayong ibang dapat gawin, kundi itutok lang sa ating Diyos yung puso natin. Itutok lang sa ating Diyos yung isip natin sapagkat siya lang ang tunay na guide natin at yung salita ng Diyos ang ilagay natin sa puso natin sapagkat yun yung ilaw sa dinadaanan natin dito sa mundong ito. Kaya nga sa mundong ito, kailangan natin na manatili tayo sa tamang landasin. Ngayon, simula nang tinanggap natin ang Panginoon, nandito na tayo sa tamang landasin. Kaya wag na tayong hihiwalay. Wag tayong aalis sa dapat nilalakaran natin sapagkat alam natin pag umalis tayo dito sa nilalakaran natin na tama, dalawa lang ang daan Isang daan ng buhay at isang daan ng kapamakan. At kung gusto natin daan ng kapamakan, susundin natin yung
yung puso natin, yung pita ng laman natin. Pero kung gusto tayo sa tamang daan, ang susundin natin, walang iba kundi ang Diyos at ang yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sa ating mga kapatid, kaya natin ito pinag-aaralan mga kapatid, sapagkat gusto nating makasama sa Diyos. Gusto natin na sa araw-araw ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Sapagkat alam natin, ilang beses na natin nabasa sa Bible, yung mga taong sinasamahan ng Diyos talagang nagtatagumpay sa buhay. Tingnan mo si Joseph, sinamahan siya ng Diyos. Ano nangyari kay Joseph? Nagtagumpay yung buhay niya. Pero kung si Joseph lumakad siya sa maling daan, magtatagumpay kaya siya sa buhay niya? Hindi siya magtatagumpay. At kung magtagumpay man siya, ang dulo pa rin nun ay kapahamakan. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? May isang daan na maganda sa paningin ng tao. Pero sa dulo noon ay kapahamakan. May daan na pangit sa paningin ng tao kasi maraming bawal, maraming hindi ito, hindi ganyan, wag yan, maraming ganyan. Pero mga tao ayaw sa ganyan. Pero yung mga ganong mga bagay, hindi nila alam pag doon sila lumakad sa salita ng Diyos, tandaan natin, ang dulo niyan ay buhay na walang hanggan at ang dulo niyan buhay na pagpapala sa bawat buhay natin. Sapagkat yung mga taong lumalakad sa tamang daan, pinagpapala ng Diyos. Kaya nga, nakita natin si Joshua. Nakita natin si Joshua. Bago siya namuno sa Israel, kinausap muna siya ng Diyos eh. Ang sabi nga ng Diyos niya dito sa Joshua chapter 1, verse 7 to 8, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Magpakatatag ka lamang at magpakatatag ka lamang at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang lahat na kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moses. Sinong kinausap dito? Kinausap ng Diyos si Joshua. Anong sabi niya? Sundin mo lang ang lahat na sinabi sa iyo ni Moses, sapagkat lahat ng sinabi ni Moses, yun din ang sinabi ng Diyos kay Moses na pinapasabi ng Diyos kay Joshua. At kaya nga sabi niya, sundin mo yung kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moses at huwag mo itong kalilimutan upang magtagumpay ka. Pero mo, ang susi ng tagumpay ng buhay, hindi dahil sa trabaho. Ang susi ng tagumpay, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya napakabuti, napakapalad natin sapagkat tayo nandito ngayon sa Diyos. Tayo ngayon nandito ngayon sa tamang landas. Kaya napakapalad natin. Ibig sabihin lang noon, magpatuloy tayo. Huwag tayong aatras. Huwag natin titingnan kung anong nangyayari sa buhay natin, anong pangit na nangyayari sa buhay natin, o anong kinakatakutan na sa buhay. Huwag natin yung tingnan, kundi tingnan natin yung Diyos na sinasamahan tayo sa araw-araw ng ating buhay. Yung Diyos na tinutulungan tayo kung tayo nabibigatan, kung tayo may problema. Pag tayo tumatawag sa Kanya, hindi tayo niya hinihindihan, kundi tinutulungan niya tayo. Kaya napakabuti ng Diyos eh. Kaya nga yung Diyos, hindi siya sinungaling eh. Ang sabi nga ng Panginoon, lahat na magtitiwala sa akin ay hindi mapapahiya. Kaya yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, lumalakad sa tamang daan, talagang matutulad kay Joshua. Nakita natin sa buhay ni Joshua, nagtagumpay si Joshua sa buhay niya. Talagang nakita niya yung naranasan ni Moses, naranasan din niya sapagkat yung si Moses sinamahan ng Diyos, sinamahan din siya ng Diyos. Pero bakit siya sinamahan? Sapagkat sinunod niya yung salita ng Diyos na yung patnubay sa araw-araw ng buhay niyang tinatahak, ang ginawa niyang guide sa buhay niya, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, wag mong itong kakalimutan upang magtagumpay ka saan ka man magpunta. Wag mong kakalimutan basahin ng aklat ng kautusan. Sabi nito sa verse 8,
Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang malaman mo kung paano mo matutupad. Sabi dito, matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, magiging maunlad ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Nakita natin ang Panginoon. Talagang tinuruan si Joshua. At kagaya natin sa panahon na ito, tinuturuan tayo ng Diyos. Bagamat nakikinig tayo sa mga preacher ngayon, nakikinig tayo sa mga lingkod ng Panginoon, pero tandaan mo, sa araw-araw ng buhay mo, tinuturuan ka ng Diyos sa bahay mo, sa ginagawa mo, kung nasa trabaho, sinasamahan ka ng Panginoon. Kaya yung Diyos natin napakabuti. Kaya huwag tayong hihiwalay sa landas na tinatahak natin ito, sapagkat itong tahak natin na landas na to, ito yung landas na patungo sa langit. Bagamat may mga problema tayo, pero nalalaman natin sa lahat ng problema natin, ang Diyos ang tumutulong sa atin. Kaya anong sabi dito? Kailangan, sabi dito, choose the right path. Piliin natin yung tamang daan na kung saan ang Diyos ang gumaguide. Yun ang sabi ng Bible eh. Kaya ngayon alam na natin yung daan na to kasi bakit? Ito na yung tinatahak natin eh. Pinili na natin yung Diyos sa buhay natin. Kaya huwag tayong tatalikod sa paglilingkod natin. Tandaan mo, yung Diyos na kasama mo, hindi lang basta kasama mo yan, kundi yung Diyos na kasama mo, nagmamahal sa iyo ng tunay yan. Kaya nga sa ating buhay, sa aking buhay, talagang nararanasan ko yung pagmamahal ng Panginoon sa lahat ng mga problema na nangyayari sa buhay ko. Sapagkat hindi naman talaga kagandahan yung buhay ko, pero nakita ko kung gaano kabuti ang Panginoon. Nakita ko kung gaano kadakila ang Diyos. Kaya nga sabi ko nga, kung hindi totoong pinaglilingkuran ko, matagal na akong huminto. Pero dahil naniniwala ko at nararanasan ko yung kabutihan ng Diyos, kaya ako nagpapatuloy. Kaya huwag tayong tatalikod. Huwag nating hayaan na hataking tayo ng mundo, kundi magpatuloy tayo na magpatuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos, lumakad na ang Diyos ay kasama, lumakad sa guide ng Panginoon, sapagkat alam natin lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan, sapagkat ang Diyos natin may hinahanda na sa atin na mabuting kinabukasan, hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang langit. Kaya mga kapatid, huwag tayong hiwalay sa guide ng Panginoon. Kaya nga nakita natin mga kapatid, ngayon, kung ikaw nasa guide nandito ka na ngayon sa guide, sa tamang daan, ano ba ang halaga pag ikaw nasa tamang daan? Sabi dito sa pangalawa, the result of choosing the right path. Number 1, anong resulta sa mga taong lumalakad sa tamang daan? Magkakaroon siya ng kapayapaan. Sabi dito sa Jeremiah chapter 6 verse 16, sabi nito, ito pa ang sinabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga kanto at magmasid kayo ng mabuti. Magtanong kayo kung alin ang dati at mabuting daan at doon kayo dumaan at makakantam ninyo ang kapayapaan. Pero sinasabi ninyo, hindi kami dadaan doon. Maraming mga tao, bagamat alam nila ang tamang daan ng Diyos, pero maraming mga tao ayaw. Pero ano naman sabi ng Panginoon? Pag ikaw lumalakad ka sa tamang daan, anong mangyayari sa iyo? Magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Di ba? Itong kapayapaan na to, hindi ito katulad sa kapayapaan na ibinigay ng mundo. Sapagkat ang kapayapaan ng mundo, iba sa kapayapaan ng Diyos. Kaya nga, naalala ko yung isang kwento, di ba? Yung isang bata, nag-drawing siya kasi sabi ng teacher, mga sa kanyang may estudyante, mag-drawing kayo yung mapayapa.
Yung mga classmate niya, nag-drawing ng, tawag nito, nag-drawing ng kubo, pagkatapos nag-drawing ng puno, pagkatapos nag-drawing yung bata nakahiga sa higaan. Talagang mapayapa at sa puno may mga umaawit. Pero ito namang isang bata, nung ginawa niya, nag-drawing siya ng bagyo. Sa gitna ng bagyo, may isang bata na natutulog. Mahimbing na mahimbing ang tulog niya. Kaya yung pinakita na yung gawa ng mga bata ang nanalo, sino? Yung batang nag-drawing na sa gitna ng bagyo, natutulog yung bata. Sabi ng teacher, ito talaga yung tunay na may kapayapaan. Biro mo, bagyo na, natutulog pa. Pero itong isa, bagamat payapa to, pero walang kwenta tong payapa to. Sapagkat nagtawag nito, pinapakita lang nito yung payapa na hindi totoo. Tanda mo, yung payapang hindi totoo, yun yung mga taong, yun yung hinahanap ng mga tao eh. Pag sinabi nila payapa, yung walang away, walang gera, walang gutom, talagang puros kasiyahan. Pero tanong ko sa inyo, nakikita ba yung dito sa mundo? Wala eh. Hindi mo makikita yan sa mundo. Walang ganyan na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan nasa Diyos. Kaya nga si Kristo nakita natin, bakit si Kristo talagang ehemplo natin, nakita natin sa gitna ng bagyo, sa gitna ng malapit na malunod yung bangka, anong nangyayari kay Kristo? Natutulog lang siya. Kaya yun ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Gustong ibigay ni Kristo sa atin yung kapayapaan. Pero pag ikaw nasa tamang landas, sa tamang daan, anong sabi ng Panginoon? Bibigyan kang ganung kapayapaan. Yun yung kapayapaan na bagamat wala kang makain pero masaya ka pa rin. Yun yung kapayapaan na kahit na may problema ka, may peace pa rin ka dito, may kapayapaan ka pa rin sa puso. Bakit? Sapagkat may pangako sa iyo ang Diyos na kahit anong mangyari, hindi ka niya pababayaan. Kaya yung pag ikaw, lumakad ka sa tamang daan, mararanasan mo yung tunay na kapayapaan. Mararanasan mo yung kalinga ng Diyos. Mararanasan mo yung pagmamahal ng Diyos pag ikaw nasa tamang landasin. Kaya nga, hindi nagsisinungaling ang Panginoon eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang turo ng Panginoon, yun daw nga hanapin natin daan eh. Yun daw dapat ng daanan natin sapagkat pag yun daw ang dinaanan natin, ang sabi ng Panginoon, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Kaya yan din ang sabi ni Pedro eh. Sabi ni Pedro chapter 3, verse Peter chapter 3, verse 10 to 12, ang sabi nito, sabi niya dito, ang sino mang nagnanais na maligaya at masaganang pamumuhay, hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang makamtan ang kapayapaan sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng mga masama. Doon natin nakikita pag ikaw pala naka sa tamang landasin, pinapamuhay mo yung salita ng Diyos. Sapagkat yung mga taong nasa tamang landasin, sinusunod niya yung guide ng Diyos, sinusunod niya yung salita ng Diyos, at alam natin, ang sabi nga ni Pedro, kung gusto tayong buhay na masagana, palagay ko walang tao dito sa mundo na ayaw ng kasaganaan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, pag ikaw sinusunod mo yung salita ng Diyos sa buhay mo, makakamtan mo yung kasaganaan, yung tunay na kasaganaan na ang Diyos ang tumutulong sa iyo. Maraming mga kasaganaan ngayon na ang tao ang may gawa. Pero tandaan mo, lahat ng gawa ng tao ay mauubos. Pero lahat ng gawa ng Diyos ay hindi mauubos. Yan ang kagandahan natin mga anak ng Diyos. Sapagkat tayo, pinagpapala tayo ng Diyos, hindi dahil sa trabaho natin. Pinagpapala tayo ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa atin.
Ano ba yung ginawa ni Kristo sa atin? Number one, ginawa ni Kristo sa atin, naging mahirap siya para tayo yumaman. Ano pang ginawa ni Kristo sa atin? Nagtiis siya sa buhay nito para tayo mapunta sa mabuting kalagayan. Tandaan natin, sino ang dapat makakamtan sa salitang ni Kristo nito? Sino ang tinutukoy ni Kristo dito? Walang iba, yung mga taong tunay na tinanggap si Kristo. Pag sinabi nating tunay na tinanggap kay Kristo, yun yung mga taong tunay na niniwala sa sinasabi ni Kristo. At sinasabi nga ni Kristo, kaya nga yung salita niya doon sa Mount of Olives, di ba? Yung salita ni Kristo doon, nagturo siya. Sa katapusan ng turo niya, anong turo niya? Tinuro niya may 200. Pagkatapos ng turo niya sa 200, tinuro niya yung mga tao nakikinig sa kanya, pero hindi naman tumutupad. Bakit sinabi ni Kristo yon? Sapagkat para ipaalala sa atin ng Panginoon, 2 lang klaseng daan ang dapat hakin ng tao. Kaya piliin natin yung daan na para sa Panginoon, sapagkat yung daan para sa Panginoon, yun ang magbibigay sa atin ng kasaganaan sa buhay. Ibig sabihin, hindi sinungaling si David. Sabi nga ni David, tumanda na lang ako. Simula nang ako'y bata, tumanda na lang ako. Walang isang taong matuwid na pinabayaan ng Diyos. Kaya nga tayo, pag tayo nasa tamang dandasin, tandaan mo, huwag kang matakot. Pag ikaw nasa tamang daan, huwag kang matakot, sapagkat ang kasama mo ay ang pinakamayaman sa lahat. Sa sangniko, sa sanlibutan, siya yung pinakamayaman. Sa langit lupa, siya yung pinakamayaman. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga pag buhay ang Diyos, buhay ka rin. Pag may pagpapalang Diyos, pagpapalain ka rin. Sapagkat lahat ng pagpapala ng Diyos, lahat ng tulong ng Diyos, doon lang sa mga taong lumalakad na ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga dito, pag tayo lumakad sa Panginoon, anong sabi ng Panginoon? May resulta. Pag pinili natin yung tamang daan, talagang mararanasan natin yung kapayapaan, mararanasan natin yung kasaganaan sa buhay, at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kaya nga tandaan natin, walang lumapit sa Diyos na naging kawawa. Lahat inaangat ng Diyos yung buhay. Bakit inaangat ng Diyos? Sapagkat yun ang tunay na tawag nito, ebidensya na ang Diyos ay hindi sinungaling. Pag ginawa mo yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo, talagang hindi lang ikaw sasamahan ng Diyos, iaangat pa ng Diyos yung buhay mo. Pag ikaw nagkakasakit ka, pagagalingin ka ng Diyos. Pag ikaw walang trabaho, bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. Pag ikaw may problema, siya mismo ang tutulong sa iyo para pagtagumpayan ang problema. At sapagkat ang Diyos natin ay hindi sinungaling, siya yung Diyos na mabuti. Kaya nga nakita natin mga kapatid, pag tayo nasa tamang daan, pinili natin yung tamang daan, anong resulta? Magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng kasaganaan, sabi ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, tama talaga ang sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, sabi niya, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Sapagkat pag si Jesus ang pinili mong daanan sa buhay mo, talagang mabubuhay ka. Pag pinili mo si Jesus, nadadaanan mo siya, yung lalakaran mo sa buhay. Anong sabi ng Panginoon? Sapagkat siya yung katotohanan, hindi ka maliligaw kung hindi makakamtan mo yung buhay na walang hanggan, yung buhay na may kasaganaan. Ang sabi pa nga ni Jesus, hindi tayo makakapunta sa Ama kung hindi sa pamagitan niya. Pero kung si Jesus ang nilalakaran mo sa buhay mo, tiyak yun, makakasama mo yung Ama, sapagkat lahat ng dumadaan sa daan ni Jesus talagang magtatagumpay sa buhay. Kaya nga napaka-blessed natin sapagkat nandito tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mintras buhay pa tayo, wag nating sayangin yung buhay natin. Wag nating hayaan na pasukan tayo ng demonyo, pasukan tayo ng paghihina, pasukan tayo ng takot, pasukan tayo ng pag-alala, kundi
ang ipasok natin sa buhay natin na mahal tayo ng Diyos, nakasama tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kaya yan yung resulta pag ikaw tama yung pagpili mo sa buhay. Pangatlo, sabi dito, God blesses to those who walk His way. Ang sabi dito, pinagpapala ng Diyos ang mga lumalakad sa kanyang daan. Pangatlo, pag ikaw lumakad ka ayon sa Panginoon, pwede mong angkinin yung pangako ng Panginoon dun sa mababasa sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 9. Bakit? Pwede mo angkinin yun eh. Hindi pwedeng mang-angkin sa pangako ng Diyos yung mga tao hindi naman lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero pag tayo, katulad natin, lumalakad tayo sa daan ng Panginoon, yung pangako na yun, bagamat ibinigay yung sa Israel, tandaan mo, dahil kay Kristo, kasali na tayo ngayon sa pangako sa Israel. Kaya pwede mo nang angkinin yun. Ang sabi nga, pwede nang angkinin yun. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, ano sabi ng Panginoon dito sa Deuteronomy chapter 28? Dandaan mo, ito binabasa to ng maraming tao. Sa kasal, binabasa to. Sa tuwing anniversary, minsan nakikita ko, binabasa rin to. Binabasa to, maraming taong nagbabasa nito. Pero mga kapatid, kahit anong basa mo nito, kahit anong angkin mo nito, pero kung hindi ka man lumalakad sa daan ng Panginoon, hindi mo to mararanasan sa buhay mo. Pero mga kapatid, pag ikaw nasa tamang daan, nilakaran mo, mararanasan mo tong salita na ito sapagkat pangako to ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Sapagkat yung mga taong tunay na nagmamahal sa Kanya, yun ang lumalakad sa tamang daan na pinapatahak sa atin ng Diyos. Kaya nga basahin natin, di ba napakaganda nito, sabi nito, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa. Sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, mapapasa inyo lahat ng pagpapalang ito. Kayo na lang magbasa kasi taas masyado to. Pero nakita natin yung pangako ng Panginoon. Pag tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, lumakad sa pinapalakad kung saan lumakad si Kristo, doon tayo lumakad sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, iaangat tayo ng Diyos. At itong pagpapala na ito, hindi sinabi nito habulin mo. Ang mangyayari nito, kusang mangyayari ito sa buhay natin, sa ayaw, sa gusto natin. Pag tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, itong pagpapala na ito, mapapasa atin. Kaya tama to eh. Hanggang sa panahon natin ngayon, sa Kristiyano natin ngayon, tama to mga kapatid. Sapagkat ang mga tao na sumusunod sa Panginoon talagang pinagpapala ng Diyos eh. Hindi siya sinungaling. Ang Diyos natin hindi sinungaling. Makikita niyo sa buhay ninyo. Kung titingnan namin sa buhay namin sa una, naalala ko yung buhay namin sa una, nakatira pa kami doon sa Singalong. Kami nila Pastor Neng, sila Kuya Boy, ako. Biro mo, naranasan namin sa isang araw, kumain isa lang. Kaisa lang kami kumain sa isang araw. At hindi to tawag dito, pambubola. Talagang naranasan namin to. Naranasan namin pumunta ng Pako. At pagdating namin sa Pako, sa palengke, yung mga buto-buto doon na pinagtatapon, dadamputin namin yon, ilalagay namin sa lata, iuuwi namin sa bahay. At yung mga repolyo na mga pinagbabalatan, kukunin namin yun, lalagain namin doon sa bahay. Diba? Kaya nga naalala ko sa una, yung uncle ko sa una, pag dumalaw sa amin, sabi niya, tingnan nyo, born again kayo. Pero ngayon, anong nangyari sa inyo?
Di gutom kayo. Kahit maliit pa ako, pumasok na sa isip ko yun, na sinasabihan kami, born again kayo. Lipat-lipat kasi kayo ng reliyon. Kaya ano na ngayon? Gutom kayo. Di ba? Pero kahit ganun ang nangyari sa amin, masaya kami. Pero hindi naman habang buhay naging ganun kami. Dumating din ang buhay, inangat din ng Diyos yung buhay namin. Kita mo yung Bethel Temple sana, yung Cathedral Place, di ba, Singgalong, lalakarin lang namin yan para makasimba kami doon, pauwi, lakad, papunta, lakad, pauwi, lakad. Di ba? Pero, praise the Lord, nakita namin yung kabutihan ng Panginoon. Totoo talaga yung pangako ng Panginoon. Ang Diyos nag-aangat ng buhay. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos. Na yung Diyos na pinaglilingkuran namin, talagang nakita namin yung katapatan niya. Na bagamat ganun ang buhay namin, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. At katunayan nga, si Pastor Go ginamit ng Panginoon. Si Pastor Go pinagaling ng Panginoon. Di ba? Si Pastor Neng naging pastor. At pinaangat niya yung mga buhay ng mga anak niya. Kaya totoo talaga yun eh. Kaya huwag tayong tatalikod. Kasi kung hindi pa totoo itong Diyos na pinaglilingkuran natin, dapat tayo tumalikod. Pero itong Diyos na pinaglilingkuran natin, totoong Diyos to. Kaya huwag tayong manglupaypay, huwag tayong manghina. Tingnan natin si Kristo parati sa buhay natin. Ilagay natin yung kasayahan natin sa Panginoon, huwag sa sanlibutan. Kasi sa sanlibutan, gagastos ka ng pera para maging masaya ka. Pero sa Panginoon, wala kang gagastusin na pera. Sapagkat pag ang buhay mo, inilagay mo sa Panginoon, ang magpapaligaya sa iyo, walang iba kundi ang Holy Spirit. Magtataka ka. Kahit nakaupo ka lang, magiging masaya ka. Kahit nakaupo ka lang, tutulo yung luha mo, hindi mo alam bakit naging masaya ka. Bakit? Sapagkat yun ang kaligayahan na tunay na nararanasan ng mga taong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya tandaan natin mga kapatid, itong pinag-aaralan natin ito, hindi tayo nag-aaral dito para pampalipas lang ng oras. Hindi tayo nag-aaral dito para makinig lamang. Nag-aaral tayo dito para malaman natin sa buhay natin na mayroon tayong Diyos. Mayroon tayong Panginoon na hindi natutulog. Meron tayong Diyos na napakabuti. Meron tayong Diyos handang ibigay yung buhay niya para sa atin. Diyan ang tandaan natin sa buhay natin. Kaya huwag tayong aalis sa tamang daan na tinatahak natin ito. Sapagkat pag tayo tumahak dito at hindi tayo umalis dito, talagang magtatagumpay tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, kung ikaw wala ka pa sa tamang landasin, panahon na bumalik ka sa tamang landasin. Kung ikaw naman nasa tama ka na, huwag ka nang umalis. Ipagpatuloy mo na yung buhay mo. Ipagpatuloy mo yung buhay mo. Nalakaran yung pinapalakad sa iyo ng Panginoon. Nalakaran yung tamang daan. Sapagkat alam natin, sa tamang daan lang matatagpuan natin yung kabutihan ng Panginoon. Sa tamang daan lang matatagpuan natin na ang Diyos ay mabuti. Sapagkat pag ikaw naka sa tamang daan, talaga pagpapalain ka ng Panginoon. At mararanasan mo yung kabutihan ng Diyos. Kaya si David, tingnan mo si David, namatay na lang siya, hindi siya tumalikod sa Panginoon. Kaya maraming mga Kristiyano sa unang panahon, hindi sila tumalikod sa Diyos. Bakit? Sapagkat naranasan nila kung gaano kadakila, kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya sa gabing ito mga kapatid, sana maging aral to sa atin na huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Lumakad tayo. Pagamat maraming hindrance, maraming mga sagabal sa nilalakaran natin, magpatuloy lamang tayo sapagkat alam natin magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang Diyos. Manalangin tayo mga kapatid. Dakila kong amang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita, Panginoon.
Salamat, Panginoon, sa iyong gabay, sa iyong tulong sa amin, na tinuturuan mo po kami, Panginoon, na talagang lumakad kami dun sa gabay mo lang, na huwag kaming lumakad sa buhay na hindi ka ang kasama namin, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, Panginoon, yung mensahe na binigay mo sa amin, Panginoon, hindi lang to para, Panginoon, sa mga mga anak mo, Panginoon, kundi para rin to, Panginoon, sa mga pastor, Panginoon, sa amin, Panginoon. Sapagkat yung salita mo, Panginoon, ay wala tong sino-sino, Panginoon, sapagkat kaming lahat, member man o pastor man, lahat kami pantay-pantay sa iyong harapan, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong salita na binigay sa amin sa gabing ito, na ito'y maging ilaw sa aming buhay, na mintas buhay pa kami, Panginoon, gumagalaw pa kami, Panginoon, huwag kaming hiwalay sa iyo. Ano man ang mangyari, sapagkat alam namin na hindi mo kami pababayaan. Pagpalain mo itong salita mo, Panginoon, na maging rema talaga sa aming buhay, na sa araw-araw ng aming buhay talagang makapamuhay kami, nakasama ka, na mapamuhay namin si Kristo sa aming buhay, Lord. At salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nakinig sa gabing ito, at pagpalain mo silang lahat, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Lang. Praise the Lord, hallelujah. Manalangin tayo sa gabing ito. Manalangin tayo sa pagkalahatan. Dakila naming Amang Diyos, sa gabing ito, Panginoon, lumalapit kami, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon, na punong-puno ng awa, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, sa iyong pangako, Panginoon, na kapag kami lalapit sa iyo, pag kami tatawag sa iyo, Panginoon, ipapakita mo sa amin yung mga kahanga-hanga mong gawa sa bawat buhay namin. Lord, tinataas mo, Panginoon, lahat ng mga anak ng Panginoon. Lalo-lalo na, Panginoon, tinataas ko ka sa gabing ito, sila Paulo, Panginoon, na nandun sa Middle East. Sila RG, Panginoon, si Jonah, Panginoon, nandun sila sa Middle East, kasama yung kanilang anak, Lord. Lord, patuloy mo silang patnubayan. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Patuloy mo silang layo sa lahat ng kasamaan, Panginoon. Sapagkat ang pangako mo naman, Panginoon, sa amin, Panginoon, na hindi kami maaano, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos namin na magliligtas sa amin. Kahit anong mangyari, alam namin ililigtas po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang pagpalain, at patuloy mo, Panginoon, bigyan sila ng kalakasan sa bawat buhay nila, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay nila, Panginoon. Patuloy mo sila samahan, Panginoon. At Lord, tinataas ko rin, Panginoon, si Brother Alex, Panginoon. Nandun din sa abroad ngayon, Panginoon. Nasa barko pa rin siya, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, sa barko. Patuloy mo siyang pagpalain. Patuloy mo siyang samahan, Panginoon. Bagamat, Panginoon, na hindi siya basta-basta makababa, Panginoon, pero patuloy mo siyang patnubayan, Panginoon. Ganun din sa lahat namin mga kapatiran, Panginoon, na mga seaman na nakasama namin sa pagsasamba, Panginoon, sa iyo, Lord. Ingatan mo silang lahat, Lord. Patuloy mo silang gabayan lahat, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan, Panginoon, ano man ang nararamdaman nila sa katawan nila, ano man ang problema nila, ano man ang alalahan nila, patuloy mo silang tulungan, Panginoon, at huwag mo silang pabayaan, Lord, kundi pagpalain mo sila, Panginoon, lalong-lalo yung pagpapalang spiritual, Panginoon, sapagkat yung pagpapalang spiritual, Panginoon, ay hindi lang panlupa, Panginoon, hanggang panglangit, Panginoon. Ganun din tinataas ko, Panginoon, lahat ng mga kapatiran sa World of Faith Ministry, Panginoon. Simula sa Pedro, yung mga Alaminos, simula sa Manila, Panginoon. Lord, samahan mo, Panginoon, ang iglesia na kinaaniba namin, Panginoon, na World of Faith, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang World of Faith Ministry, Panginoon. Lord, hinihiling ko, Panginoon, na ang bawat anak mo sa World of Faith Ministry, Panginoon,
na talagang masabuhay naming lahat, Panginoon, yung salita mo, na mapamuhay namin yung buhay ni Kristo sa aming buhay, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makalakad talaga kami ng tama. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabago talaga yung buhay namin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maialay talaga namin ng tama yung buhay namin, Panginoon, para sa iyong karangalan, para sa iyong kadakilaan, Lord. Kaya, Lord, pagpalain mo lahat ng mga anak mong Panginoon sa Word of Faith Ministry, Panginoon. Pagpalain mo mga pastor namin sa Word of Faith Ministry, sila Pastor Ning, Panginoon. Ganun din ang buong pamilya niya, Panginoon. Patuloy mong palakasin, Panginoon, yung kidney niya, Panginoon. Patuloy mong linisin ang yung kidney niya, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. At patuloy mo siyang samahan, Panginoon, lalo-lalo sa pagiging pastor niya, Panginoon. Bigyan mo siya ng knowledge, wisdom, Panginoon, sa pangangaral niya, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, sapagkat hindi pa tapos, Panginoon, ang gawain na pinapagawa mo sa kanya, Panginoon. Patuloy mo siyang patnubayan at pagpalain, Panginoon, pati na yung kalusugan niya, Panginoon. Ganun din tinataas ko si Pastor Romy, ganun din buong pamilya niya, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain si Pastor Romy, Panginoon. Pagpalain mo at samahan mo parati si Pastor Romy, Panginoon. Bigyan mo parati siya ng kalakasan, Panginoon. Lalong magampanan niya ng tama, Panginoon, yung gawain, Panginoon, na pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Samahan mo siya, Panginoon, at patuloy mo siya patnubayan, Panginoon. Bigyan mo siya ng knowledge, wisdom, Panginoon, parati sa pangangaral niya, Panginoon, na patuloy mong bigyan siya ng kalakasan, pati na yung asawa niya, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon, patuloy mo tong pagalingin, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, alam namin, pwede namin angkinin ang kagalingan, sapagkat binayaran mo na yan sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi mo nga, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga latay, kami ay may kagalingan na, Panginoon. Kaya salamat sa kagalingan nila Pastor Ning, sa kagalingan sa asawa ni Pastor Romy, Panginoon, sa kagalingan naming lahat, Panginoon, sapagkat alam namin binayaran mo na ito, Panginoon, 2,000 years ago na, Panginoon. At alam namin, Panginoon, lahat ng ginawa mo ay para sa amin, Panginoon, na yung mga anak, Panginoon. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang mga pastor mo, Panginoon. Patuloy mong gabayan, Panginoon. Lalo-lalo yung mga tupa na pinang-aalagaan namin, Panginoon. Patuloy mong gabayan. Natulungan mo ang mga tupa mo, Panginoon, namin pinangalagaan, Panginoon, na maalagaan namin sila ng tama, Panginoon, na puno ng pagmamahal, Panginoon. Na sa bawat buhay nila, Panginoon, na talagang maakay namin sila, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na sa bawat buhay nila, Panginoon, na makita yung buhay ni Kristo sa buhay nila, Panginoon. Huwag mo ngayaan, Panginoon, na yung mga anak mo, Panginoon, pasukin ng kahinaan. Pasukin ng mga bagay na hindi tama, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na sa bawat mga anak mo, Panginoon, sa Word of Faith Ministry, Panginoon, na ang banal na Espiritu Santo ang maghari sa buhay nila, Panginoon. Na sa araw-araw ng buhay nila, Panginoon, ano man ang gawin nila, nasa trabaho sila, nasa bahay sila, o ano man ang ginagawa nila, na talagang masentro yung buhay nila sa iyo at yung puso nila sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam ko, Panginoon, malapit ka nang dumating, Panginoon. Hindi ka na magtatagal, Panginoon, darating ka na dito sa mundo. Kaya tulungan mo po kami, Lord, na sa pagdating mo, Panginoon, madatnan mo po kami, Panginoon, na karapat-dapat kami, Panginoon, na sumalubong sa iyo, Panginoon. At Lord, ikaw lang ang makakagawa sa amin yan, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang aming kadakasan, ikaw lang ang tagumpay ng aming buhay, Panginoon. Kaya sa araw-araw ng buhay namin, patuloy kang kumilos, paguhin mo po kami, alisin mo mga bagay na hindi karapat-dapat sa paningin mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay mo, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng aming mga kapatiran sa Word of Faith Ministry. Pagpalain mo sila, Brother Oni, Panginoon, sila Sister Joy, sila Titit, Panginoon, sila Lady, Panginoon, sila Pastor Jesly, Panginoon. Pagpalain mo sila, Brother Romano, Panginoon, sila Sister Ruth, ganun din ang kanyang pamilya, ganun din ang pamilya ni Romano, ganun din ang mga anak niya, Panginoon.
Pagpalain mo, Panginoon, sila Karen, sila Brian, Panginoon, at ang buo niyang mga anak, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. At patuloy mo silang gabayan. Sila Jinjin, Panginoon, sila Jake, Panginoon. Patuloy mong pagpalain. Ganun din ang anak niyang nasa tiyan niya, Panginoon. Pagpalain mo sila RG, Panginoon, sila Jonah, Panginoon. Ganun din yung anak niya, si Zion, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon. Ganun din si Paulo, Panginoon. Sila Brother Brother Alex, Panginoon, lahat ng mga kasama namin, Panginoon, sa mga seaman na nakasama namin sa pagsamba sa iyo, Panginoon, dito sa Word of Faith. Pagpalain mo silang, Panginoon, lahat, Panginoon. Ganun din sila, Brother Owing, Panginoon. Sila Sister Mila, sila PG, sila Osang, Panginoon. Ganun din ang buong pamilya ko, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon. Sila Che, Panginoon, yung mga anak niya. Sila Edison, Panginoon. Sila Brother Bermon, Panginoon. Lahat ng mga kapatiran namin sa pananampalataya mo. Ganun din, Panginoon, ang mga ngaral, Panginoon, sa San Pedro, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Lord. Patuloy mong samahan sila. Patuloy mong pasamahan yung iglesia mo sa San Pedro. Ganun din sa Luminos, Lord. Lord, ikaw maghari sa aming lahat, Panginoon. At ihanda mo po kami, Panginoon, sa iyong pagdating, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong kalakasan. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming panalangin. Salamat, Panginoon, sa kagalingan naming lahat sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat, Lord. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen. Hallelujah. God. Praise the Lord, manalangin tayo sa kaloob. Dakila naming Amang Diyos, salamat, Panginoon, sa kaloob ng iyong mga anak, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, sa bawat ginagawa namin ito, Panginoon, hindi po kami sa tao nagbibigay, kundi sa iyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, yung pangako mo, Panginoon, sa mga tao na mapagbigay sa iyo, Panginoon, talagang magiging mapalad, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na pinagbibigay mo sa kanila. At dahil diyan nakakabigay sila sa iyo, Panginoon, sapagkat anuman ang meron kami ay galing sa iyo, Lord. Kaya maraming salamat sa kahit yung offering nila, sa kanilang mga pagbibigay sa iyo, Panginoon. At alam ko, hindi mo ito nalilimot. At kaya, Lord, dinadalangin ko, patuloy mo silang pagpalain. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga negosyo na pinapasukan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat hanap buhay nila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay nila, Panginoon. At binabalik ko sa iyo lahat ng kawalatian, karangalan, Lord. Salamat, Lord, sa buhay nila. In Jesus' name, amen. The Lord, hallelujah. Mag-pray na tayo sa ating benediction sa gabing ito. Dakila naming Amang Diyos, maraming salamat talaga sa pagkakataon na binigay mo sa amin, Panginoon, na nandito kami, nagkatipong kami sa iyong banal na pangalan. At talagang sinamba ka namin, inuri ka namin, sapagkat karapat dapat ka talagang sambahin, purihin, Panginoon. At kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat hindi po namin ito magagawa, Panginoon, kung hindi din sa tulong mo, Panginoon. Kung wala ang kalakasan mo, Panginoon, wala yung patnubay mo, Panginoon, wala kami ngayon dito, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon.
Pero dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong patnubay, at dahil sa ginagawa mo sa bawat puso namin, Panginoon, salamat, Panginoon, nalagawa namin ito, Panginoon, hindi dahil magagaling kami, kundi dahil sa tulong mo, Panginoon. Salamat talaga, Panginoon, na sinamahan mo po kami sa gabing ito, Panginoon. Lord, sa aming pagtatapos, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, lahat ng nasa online kayo nakinig sa iyong salita, Panginoon. Na hindi kami aalis dito sa online na ito, Panginoon, hindi namin taglay-taglay yung pagpapala mo, Panginoon. Hindi kami aalis sa online na ito, hindi namin taglay-taglay, Panginoon, yung kagalingan mo, Panginoon. Na hindi kami aalis sa online na ito, Panginoon, na hindi namin taglay-taglay yung tagumpay mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat, Lord. At Lord, pagpalain mo sa buong magdamag, sa buong pagpulot, ang lahat ng mga anak mo, Panginoon. Ganun din yung pauwi, Panginoon. Pagpalain mo at ingatan mo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa panahon na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, na sinamahan mo po kami sa gabing ito. Binabalik namin sa lahat ng kapurihan, kawalatian, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan at kapayapaan sa aming lahat sa gabing ito, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. To God be the glory.